Ibig pa rin guys ha, Jultiners, kaya usapang love pa rin tayo. Mapalad ka kung naging asawa mo, ang dream partner mo. Yan. Pero alam niyo ba, na umpisa pa lang yan para ma-achieve ang isang happy marriage. Kailangan din syempre pagtuunan ng pansin yung pagbabalanse ng love at finances o kaya pagmamahal at pera. PP. O, yan, Papu. Pag mainit na usapin yan, no? Kasama natin ngayon si Dr. Coach Ariel Bernardo na kilala bilang Huwarang OFW. Coach po siya ng mga OFW. Siya po ay dati rin pong nagtrabaho, no? Bilang OFW sa abroad, na naging pastor, naging author, transformational speaker, at social entrepreneur. Ang dami niya kong pinagdaanan. Kaya expert na expert pagdating sa mga usaping ganito. Let's all welcome to the show, Coach Ariel. Coach Ariel, welcome. Annyeong! Annyeong, thank you so much, Papu and Mamo, for having me here. So excited to see you. Likewise. Kamsahamnida. Oo, kamsahamnida sa dinner treat mo sa amin nung nagpunta kami our sa Korea pleasure. last October. And here you are now in our show. Yes, Yan. yes. O, ito na, Papo. Ikaw. Ito na. Bakit mahalaga ba ang balanced love and finances, Coach? Ay, napakahalaga niyan, Papu, ano? Kasi kapag hindi balanse yan, ibig sabihin, hindi natin napag-uusapan yung mga bagay na dapat nating pag-usapan, Correct. yung mga dapat nating talakayin. I remember, Papu and Mamo, may nagtanong sa akin, sabi niya, sino ba dapat nag-handle ng finances? Sabi niya. Siguro may mga katanungan yung ating mga OFW dyan. Sino nga ba talaga nag-handle? And this is actually a very simple question that needs a simple answer. Sino ba talaga yung marunong? Yun lang. So it takes humility for us to accept na, hindi ako marunong sa ganitong bagay. So probably, yung asawa ko nila mag-handle. Regardless if babae man siya o lalaki. Yan. So mahalaga nag-start yun sa humility. Because it's very clear, when pride comes, then comes disgrace. But pag nandun yung humility, comes wisdom. Yun. O, yan, So it takes Papo. humility for us to really accept Ako ako dyan. May sundot akong question. Yeah. Kasi marami sa mga Pilipino, ang mga breadwinner. Yeah. Okay. Paano kung si Mrs. o si Mr. ang breadwinner ng sarili niyang pamilya? Meron siyang pamilya outside of their, di ba? Meron siya Exactly. sinusuportahan. Exactly. Pagkakatiwalaan mo ba yung partner mo sa finances kapag gano'n? Yeah. Kapag magaling mag-handle lang yung partner pagdating sa finances, hindi big deal yun, Papu eh. For example, alam niya paano mag-handle ng finances, kailangan ng tulong ng kanyang pamilya, kailangan din ng tulong ng side ng kanyang asawa. Pero kapag magaling kasi mag-handle ng finances ang isang lalaki man o babae, hindi magiging issue yun, Papu. Kasi yung ibang mga couples, di ba, parang nagdududa. Baka naman napupunta sa nanay mo, sa mga kapatid mo itong pinapadala kong pera sa'yo, di ba? May mga ganyan eh. Ano naman mga Pilipino, ganyan. Look, Papu, may sundot ako dyan eh. Kasi Okay. I also wrote a book na Marriage Yan na, Etiquette. oo. So, yun yung mga bagay na ano, I realized, Papu and Mamo, no, in my almost 2 decades in counseling, marriages, and mga magkakarelasyon, basic lang naman yung pinaka-problema talaga. Yung hindi alam yung marriage etiquette. Ano ba yung mga etiquette? Mga etiquette yung simple. Ano ba yung dapat mong matutunan pag may asawa ka na? Ano yung dapat matutunan ng mga pamilya mo pag may asawa ka na? Ng mga kapatid mo pag may asawa ka na? Ng mga kamag-anak mo pag may asawa ka na? Ng kaibigan mo pag may asawa ka na? Bigyan mo kami ganun. example. Para sa mga like nanonood for sa atin. example, ikaw bilang isang may asawa, kapag may issue ka sa asawa mo, hindi na para ipangalandakan mo sa pamilya mo. Ano yung asawa ko, ganito siya. So ibig sabihin, dapat bilang asawa, ikaw yung PR person ng asawa mo. Yung mga pangit ng asawa mo, hindi mo na dapat Kikwento kwento pa. sa iyong kapatid. Bakit? Kapag pangit, sa ating mga OFW, Papu and Mamo, kapag pangit ang tingin ng asawa mo doon sa partner mo, pag pangit ang tingin ng mga kapamilya mo sa asawa mo, malaking factor ka. Yun. So, wag na i-chika. Itago nyo na lang. Pag-usapan nyo na lang dalawang Private, mag-asawa. yes. Wag yung sinisiwalat mo pa. Na Absolutely. parang sinisiraan mo pa yung Yes, asawa mo. sinisiraan. Buti sana kung mabubura yung paninirang yun. Yes. Minsan yun na yung chinichismis sa iba. Absolutely, ma'am. Diba? O balikan natin pa po yung 5 sige. keys Okay. or principles of a happy and thriving marriage. So, tapos na tayo sa number 1, which is humility. Humility. Number 2, empathy. Ano to, Empathy. Coach? Yung empathy, ibig sabihin, nilalagay mo yung sarili mo sa kanyang kalalagayan. Pagdating kasi sa finances, in handling money, may iba-iba tayong financial personality. Yan. Katatapos ng love conference sa Korea, at diniscuss yun, kasi ang bawat tao, may iba-ibang financial personality. For example, may mga tao na spender.
Okay. Big So, spender. big spender. May mga tao naman talaga na investor, may mga saver, may mga giver. So marami pang iba. Kapag hindi mo siya naiintindihan, kapag hindi mo nilalagay yung sarili mo sa kanyang kalalagayan dahil sa klase ng kultura at background na meron siya, hindi mo siya mauunawaan. Ay, ang ganda nun. Ngayon ko lang Yeah. narinig yun, ha? Oh. Spender, investor, giver, saver. Yeah. Ano- And actually marami Apat pang ba yun iba, na klase? marami pang mga iba pang mga ano. Si mga, Papo, investor. Ako, giver. Okay ba yun, yung combination namin? Ano yan, magandang balance yan. Kaya nga, Investor, giver. regardless kung ano man giver or spender or saver, kapag napag-usapan, you know how to empathize. Hindi para husgahan mo yung partner. Kasi alam mo yung financial personality niya eh. So, Unawain mo na lang. Uunawain mo. Like, For example, bigay ng bigay. Yeah. Kung kumaga, lagi na lang lumalabas yung pera. Pag ganun, alam mo yung personality niya. So, ibig sabihin, ay, alam mo, Han, mahal, maganda yan, tumutulong tayo sa kapwa. Yan. Huwag mo kaagad to kontrahin. Tapos? So, pagkatapos yun, tsaka kakakambyo, Papo. Ano yung cambio? Oo. Pero di ba may plano tayo para sa ating mga anak, sa ating pamilya, di ba? Mas makakatulong tayo sa ating mga mahal sa buhay kapag magsasave tayo. Magsiraan na Diba? pagalitan na Eh, kunyari gustong bumili ng bagong kotse ni Mister. Ay, napakaganda niyan. Spender yan. Oo. Ngayon, pag-uusapan nyo ngayon. Hindi mo, ikaw, yan ka na naman. Oo, Bagong kotse gastos na naman. gastos na Oo. naman. Hindi ganun. Hindi ganun. Kasi kapag ganun ang atake natin sa ating asawa, wala na. Masisira yung araw niya. So, dapat marunong tayo mag-empathize. Ilalagay natin yung sarili natin sa kanyang kalalagayan. Tipong alam ko, matagal mo nang gusto Yan. na bumili ng kotse, ha? Exactly. Babe, pero parang di yatangin ng panahon. Yan. Wala, Tama may yung konting mamo. ganun. Yes, ganun. Oo. Yun, totoo yun, Papo, sinasabi ko sa'yo. Joke lang. Next Ito, tayo. next. Acceptance. Acceptance, napakahalaga niyan, Mamu and Papu. Bakit? Kasi ang tinatanggap natin sa ating asawa, hindi lang yung magagandang katangian. Tama. Parang sa negosyo yan eh. Kanina may kausap lang ako sa isang successful na negosyante. Sabi niya, ang tinatanggap, hindi lang yung mga magaganda. Pag nag-asawa ka na sa relasyon, pati mga hindi kaaya-aya, dapat tinatanggap mo. Kapag ikay nasa relasyon at hindi mo kayang tanggapin yung mga pangit sa kanya, huwag kang umasa na gaganda ang relasyon nyo bilang mag-asawa. May mga bagay na whether you like it or not, kailangan mong tanggapin. Huwag lang pambubugbog, ha? Definitely, Yan naman ibang yung usapan. tinatanggap, yung Ibang usapan. bugbugera, Yan. bugbugero, ganyan. Yeah. Yun Tamad. na. Dapat Yung hindi, mga huwag tamad, tanggapin. hindi dapat tanggapin Exactly, yun. exactly. Ano yung mga hindi na lang dapat tanggapin, coach? Yung mga hindi dapat Nang tanggapin, bubugbog. yung talagang halos ikakamatay mo na, Oh, o kaya yeah. hindi mo ikalalago bilang tao. Ganun. Pero yung mga bagay, for example, may mga moody lang, o kaya yung personality type niya, medyo may pagka-spender siya, yun yung Kaya pa ba? Kaya pa yung mahilot. Sabi ko nga, Papu and Mamu, in my less than a decade in counseling and iba't ibang relasyon, I've realized na lahat ng problema sa relasyon, isama mo na dyan yung infidelity, everything, lahat may solusyon. Lahat meron nang nag-sideline, si lalaki at si babae, nangaliwana, nanganan. Pero until now, because of counseling, because they know how to listen, hanggang ngayon magkasama pa rin sila, bilang mag-asawa. And they're thriving, hindi lang striving, Mamu and Papu. Thriving. Thriving, nagta-thrive. Yun ang dapat tayo sa mga pamilyang Pilipino, sa mag-aasawang Pilipino, na hindi lang basta, makaraos lang. Hindi ganon. Dapat tayo lumalago sa relasyon. Ganda. Work on it, no? Yes. Ganda. No, lumalago, ibig sabihin, dinidiligan. Yan. Yes. Number 4, responsibility. Ayan, Coach. napakaganda niyang responsibility. Siguro narinig na natin, Mamu and Papu, yung salitang, ba't ganito yung klaseng relasyon ko? Ang pangit yung asawa ko. Yung pamilya ko. Puro reklamo. Yung kalidad ng relasyon na meron ka, responsibilidad mo yon. Yeah. Take responsibility. Yeah, take responsibility. Ibig sabihin, kapag yung partner mo hindi maayos, huwag mo siyang sisihin. Responsibilidad mo, dapat may gawin ka upang maayos siya. Yeah. Ganda. Kasi kapag isipin mo, mababago lang ako pag nabago ka. Maraming ganun eh. Ba't ako hindi nagbabago? Kasi kanya yung ugali mo. No, take responsibility. Kaya ganito yung asawa ko. Marahil dahil sa mga maling aksyones ko sa buhay. So, we need to be responsible na meron kang dapat gawin para maayos ang relasyon mo. Isama mo na dyan yung pera. For example, if you're not thriving pagdating sa finances, huwag mo sisihin yung asawa mo. Gumawa ka ng something na kailangan magising ako sa katotohanan na kapag wala akong gagawin, hindi maayos ang buhay namin. Ganda. Number 5, trust. Ayan, napakahalaga ng tiwala. Kapag tinanggal mo ang tiwala, actually, trust is not the foundation of relationship as I look at it. It's love. Love. But yung trust, yan ang nagbi-build ng relationship.
kapag tinanggal mo ang trust sa kahit anong relasyon, wala na. Kahit may pag-ibig pa. Oo. And speaking about love, maraming tao, Mamu and Papu, nasa relasyon pero hindi marunong umibig. Talaga? Yeah. Ano? Paano? Yeah. Explain. Because a lot of Coach. people think, there's a big difference between love and relationship. Ang love kasi, one way. It's all about giving. Ang relationship, two-way. Give and take. So sa mga papasok sa relasyon, maraming nasa relasyon, they're bold enough to enter into different types of relationship, pero hindi marunong umibig. Single ako, gusto kong mag-asawa, ang sad kasi ng buhay ko. Di nag-asawa, naghahanap ngayon na mag-feel sa kanya. It's wrong. Bago ka pumasok sa pag-aasawa, kailangan puno ka. Pag puno ka, may ibibigay ka Yeah, tama. Pero pag kulang ka, maghahanap ka pa sa How can iba. you give something you don't have? Yes. So, ang mahalaga, maintindihan muna ng mga nasa relasyon ngayon. The greatest tragedy in life is not remaining single, but to be in a relationship without knowing how to love. Ganda naman nun. Naiyak naman ako doon. Ngayon, ang mabigat doon, coach, yung trust, no? Pag nawala yung trust, kunyari si Mister ng kaliwa o si Mrs. ay ng kaliwa, sabi mo nga, may mga pagkakataon na naaayos nyo pa Yes, di ba? yes, yes. So may chance pa rin pala, kahit ganun. Tama ka pa. Basta marunong Pero magpatawad. the trust has been broken already. Yeah. At How do may- you repair that? Yeah. Nakalagay din diyan papaano ka makapag-rebuild ng trust. Hindi overnight yan eh. Kasi ang trust, ang tiwala, hindi dinedemand. Ina-earn yan. So pag sinabing ina-earn, pinagtatrabahuhan. Yan So nga, kapag hindi ka nagtitiwala yung asawa ko sa akin, hindi ko dapat siya sisihin. Dapat ang tingnan ko sarili ko, ano ba yung ginagawa ko kung bakit hindi niya ako pinagkakatiwalaan pagdating sa pera, pagdating sa paglalabas ako, bakit niya dinududot yung cellphone ko lagi? Bakit? So hindi ko dapat sisihin yung asawa ko sa mga OFW dyan, mga kahuwarang OFW, mga Pilipino, paput mo. Diba? Tingnan natin, ano ba yung ginagawa mo, mahal kong O kahuwaran? baka hindi ginagawa. O ano ba yung hindi mo ginagawa? Exactly. Yun. Yun. Dito sa page 22, hindi ko na spoil to para bilhin nila yung book. Kasi ba for sale to, coach? Yes, Tama yes, ba? yes. Sa page 22, nandito yung 7 practical ways to rebuild trust. Yes. Yan, Papo, yung tinatanong mo. Gusto mo basahin? Kami naman ni Papo, punong-puno ng love, Yes. trust. Obvious naman yun. Oo. Obvious naman, ma. How do you rebuild trust, coach? Teka, Ayan. dapat nasa Meron- book eh. Nasa book ba? nasa book Suspense yun. ba natin? Oo. Bibilin yung book. Okay. And that's available, Papo and Mamu, Yeah. sa huwarangofw.com. Lahat ng ating mga materials, including all these Katulad books mga that I've written. nasulat mo. Ano yung mga nasulat mo? Isa-isa natin, Ito coach. yung Okay. leadership mastery. Okay, I realized, leadership mastery. Tumatawag na si Jen. Alarm. ang aking pinakamamahal, Jess. si Jessa. Yeah. Jesseline. Ang aking nag-iisang pinakaibig sa ating mga DICM family, Poem and Global Leaders, huwarang OFW all around the world. Korean na This is Korean for yung you. warang ah. Diba? May movie na warang. Yes, Sige, yes. go. So, leadership Yan, mastery. Leadership mastery. Na I realize na ang bawat tao, leader. Leadership is not a choice. But effective leadership is a choice. Yun. Yeah. Nice. So, available din po ito sa Tama-tama Huwarang yan OFW. sa mga Tama yan. tumatakbo ngayon Yes. sa Oo. eleksyon. Ayun Yes, na. totoo. Leadership Tingnan nyo to. mastery. Leadership Yan, kailangan mastery. nyo. Sa ating mga Oo, yan. leaders Be ng a gobyerno. servant leader. Hindi lang Yes, basta leader. absolutely. Okay, ano pa ibang O, book, next. coach? Yeah. Meron tayong What's Life All About. Marami kasing nabubuhay, maraming nag-exist, ganda pero niya. they don't know how to live. Oh, marami nag-exist but they don't know how to live. Coach naman, ilang ba dala mong book ngayon? Bibili sana ako marami. I'll be giving you a few copies. Oo, galing pa Ayan. ba sa Korean? Pa Yes, nag-order? yes. What's Life All About? Galing sa local Galing- pwede rin, mag-order. locally meron. Still preparing for it, pero for now, available po siya sa ebook. Sa ebook. ebook Huwarang version. OFW.com. Ebook, okay. Available din Okay yung na yan. The 5 Levels of Effective Leadership. Yan. Okay. So I also teach this sa graduate university students sa Korea because I also teach there. Yeah. So yung ating mga sinusulat na book, tinuturo natin sa mga international tama. students. Ang tinuturuan mo, coach, mga Koreano o No, mga no, Pilipino? Mga they're students from different nations. So I'm teaching students from like more than 10 countries. Galing. Yes. At ngayon, paano ka, meron ka bang Facebook account? Meron kang Yes. social media account para masubaybayan nila yung mga post mo? Pero Yes. bago yan, may dalawa pang book. Pakita dalawang mo na. book. Yan. Okay. Oh, Yung next. marriage etiquette, ito yung Yan sinasabi ay ko. kanina. kanina. Yes. Maganda yan, marriage Nung etiquette. tinanong ko yung actually, I think it was Venus Ra, sabi niya. Oo. Ay, kailangan marami ako niyan. Patingin nga, coach. Habang yung, Very simple, straightforward Pabot kasi. nga yan, baby. Yan. Tapos pang 5. And the last one, ito. Ay, marami pa po akong books, di ko lang Parang dala. Korean talaga. May payong, may ulan. Why stop complaining? Why Why stop stop complaining? complaining? Grabe, after reading this book, Mamu and Papu, Oo. they will never complain again. Oh, guaranteed ha? Yeah, guaranteed.
This is guaranteed. Coach, ah. Yeah, they will never complain again. I guarantee you, once you read this, sabi mo, ito pa lang ang binabasa mo, wag mo palang basahin yung iba. Pero syempre, when you read that, it's revolutionary, Coach Papu and Mamu. Yeah. Oh, wow. Ang gamot sa ugaling reklamador. Nako, dami niyan. Oh, dami niyan. Pilipinas. Ilang kailangan nyo? Sa loob dyan. Sa mga reklamador dyan, Pero sana may mga bukod sa asawang ebook, reklamador, oo, order na kayo. Yan na, order na. Sana meron ding actual. Kasi ang cute ng book. Yes. O again, Okay. paano ka mapapanood? Coach, meron ka bang Meron ka ba YouTube? Oo. Yes, we have YouTube also, Huarang OFW Coach. And we also have like sa Facebook, natatawa na si Mamu. Ayan. We also have DGMS. I'm also president of Diaspora Global Ministries Seminary. We help a lot of people, those needy people in our country, and sa ating mga OFWs. This coming May will be in Hong Kong to speak about how to become a model or Huarang OFW. We'll be having also our leadership conference in Bicol. Actually, tonight we'll be going to Bicol. Sa 19 we have Poimen Leadership Conference, and the 23rd we'll be having another Poimen Leadership Conference in Tarlac City, and then on the 26th we'll be having another effective leadership conference in Tansa, Cavite naman. Kailan yan? Kailan yan? Yes. So this is on Feb the 23rd. 23. Yeah, Yeah. Feb 23. Ayun. Yeah, Salamat. this will be on Ang dami. May Feb 26 Yes, Feb pa. 26, Thank yeah. you so much, Coach. Kailan ka ulit pwede mag-guest dito? Oh, Let's talk just about let me leadership know. next Yes, time. yes. Lalo na Yes, malapit yes, na leadership. election. Yeah, When you're back absolutely. here from Definitely. Hindi natin I'd love pinakita to. yung Facebook mo, ha? Ano Facebook Facebook. mo? Yeah, Ayan, pakita Huarang daw. OFW. Parang OFW. So, hi to Jesseline. Yes. Yan, ito Facebook pala. Yes. The Warang OFW. So, sa aking pinakamamahal, Yun. okay, wherever you are, I love you so Iyan, much. ganon. Ganon. Ito, Tularan si silang Coach. dalawa to. Yes. Ito talaga, kaya nag-work yung marriage namin, Yeah. Julius. Page 9. Yes. Marriage etiquette. Oh. Wag na wag tatanggi kapag nangagalabit sa mister. Ayun! Ganun na. Paano pag si Mrs. nakalabit? Okay. Lalo wag kang tatanggi. tatanggi. Oh, okay. Tutulak kita sa kama palabas. Bug, ganyan. Wag tumanggi. Yun. Always have time for each other. Okay, commercial muna tayo. Magkabalik po kami. Julius and Kim